and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came, praise God, hallelujah. At hiniling ko po, Pasensya Sister LC Pasok, tayo po po sa kanila. Father in heaven, O Lord Jesus, O God, minsan hindi Panginoon, pinapagpapagpapagpapagpapag sa aral ng Panginoon, O Lord God. Alam niyo ito, pagkumpay ng bawat isa, at prepare mo, Lord Jesus, O God, ang heart namin to receive thy blessing to the preaching of thy word, O Lord God. Anoint each heart, Lord, as you would double anoint our preacher today. Anoint him, O Lord Jesus, O God, and give him the wisdom that we needed, O Lord God, to encourage us no matter what we have to do. Be with us the rest of the service, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kamay mga kapatid. Marami po tayo makaupo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Excited mga kapatid with this word mga kapatid dahil medyo matagal din siyang binigay ng Panginoon. At amen. Hindi ko ganun maayos mga kapatid sa mga nangyayari sa ating katawan tapos sa ating ngipin. Praise God, but thank God, hallelujah, dahil hallelujah, ang tanging naging lakas ko talaga ngayon mga kapatid ay ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. I would like to give a message that says, fed by the Lord. So say, fed by the Lord. Fed by the Lord. Ayan, pinakain ng Diyos. Praise God, napakasarap pakainin ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. And makikita natin in the ministry of Jesus, it includes a lot of feeding. Ang daming feeding program sa Bible, mga kapatid. Kaya ang daming tagasunod ni Jesus. So, He fed 3,000, then He fed 5,000, and then meron tayong breaking of bread na pagpapatuloy, mga kapatid. So, even in the Old Testament, ilang beses nagpakain ng ating Panginoon. And in the early commands, mga kapatid, isa sa mga unang naging command ng ating Panginoon ay patungkol sa pagkain. Na sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin lahat maliban sa isa. So isa lang yung pinagbawal ng ating Panginoon. Pero nakita natin doon, umpisa pa lang, nagpapakain na kaagad ng Panginoon. Even in the Garden of Eden. And sa desert, in the wilderness, He provided quails, may manna, and ang daming pang iba, mga kapatid, na ipinakain ng Panginoon para sa kanyang mga anak. And we know, mga kapatid, Elijah had lived and fulfilled his journey because God fed him. Natapos ni Elijah ang kanyang buhay because God fed him. Una, mga kapatid, anong nagpakain kay Elijah? Sige nga. Mga raven. Mga uwak na kapatid. Pinakain si Elijah. Pangalawa, sino yung nagpakain kay Elijah? The widow woman of Zarephath. At pangatlo, pero makikita natin dito na merong parang level yung pagpapakain kay Elijah. Dahil yung nauna, ibon, hayop. Yung pangalawa, bahalong babae. But the third time, it was God who fed him. Pinakain siya, direkta mula sa langit. Well, actually, even the raven, tinatin alam saan kaya kinuha ng raven, mga kapatid, yung pinakain niya kay Elijah. Pero doon natin makita na God was providing kung ano yung pangangailangan ni Elijah, mga kapatid. In the third time, mga kapatid, doon sa bundok na iyon, there was no mediator. But there is a direct feeding from heaven. And this happened at Elijah's most tired moments. Sa pinaka-pagod na panahon, nandoon si Jesus, mga kapatid. Nandoon ang Diyos, mga kapatid, na siya mismo yung nagpakain kay Elijah. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God.
Hallelujah. Under the juniper tree, Elijah was so exhausted. Sobrang pagod siya, mga kapatid. There was no power. Alam natin, mga kapatid, bakit siya nandun? Bakit siya tumakbo, mga kapatid? Napagod siya dahil siya ay tumakbo. Tumakbo siya dahil may naghahabol sa kanya. After, mga kapatid, na may apoy sa langit na bumaba sa lupa at tinubok ang kanyang alay. Ang daming ginawa ni Elijah. Many times, Elijah summoned fire out of nowhere. Ang daming milagro ang ginawa ni Elijah. Kakaibang mga milagro. Pero sa panahong pagod na pagod sa siya, mga kapatid, walang fire from heaven. Dapat sana, Lord, send the fire. Tupukin mo si Jezebel. Diba? Pwede naman. Kasi ilang beses, mga kapatid, may panahon, hinabol si Elijah ng mga sundalo with 50,000 men, kung di ako nagkakamali. Sabi ni Elijah, if I be the man of God, let fire fall from heaven and consume thee and thy 50. At tinupok niya. Pero bakit dito, kakaisang Jezebel lang, wala naman lang apoy. Hallelujah, pagod na si Elijah, walang apoy. Walang raven, siguro para tultulan na ulo na. Or may walang ulan para magkaroon ng flood tapos maihagis yung humahabol sa kanya. Wala. Walang anghel, walang chariot of fire, wala. Nasaan na yung kanyang mga ginagawa ng mga milagro? Wala. But there was a gentle hand who touched him and said, Elijah, arise, eat. Hallelujah. How many times na naghahanap tayo ng milagro? Ayun. Hallelujah, pero walang dumarating. Pero alam nyo, hallelujah, this is very personal dahil many times we are seeking for miracles. Pero ang dumarating, alam nyo mga, it's a very sweet touch of God na pinapakain niya tayo. Hallelujah. Sometimes, it's not a miracle na kailangan mo. Lahat tayo alam ko naghahanap ng milagro. Yung bigla kang yayaman, yung biglang may 1 million dun sa bangko mo kahit na wala ka mang bangko. Hallelujah! Yun ang gusto natin lahat. Milagro. Yung biglang meron kang bahay kahit wala kang trabaho. Yung gusto natin, di ba? Pero walang dumarating, mga kapatid. Hallelujah! Because many times, hindi milagro ang kailangan mo. It's not deliverance that you need. It's not material intervention that you need. It's not external help that you need. Sometimes we just need to be fed by the Lord. Hallelujah. Hindi ka walang nabuhay dahil lamang sa milagro. Hallelujah. Although meron yung mga namatay tapos binuhay ng Panginoon, yung mga pinagaling ng ating Panginoon. Pero hindi araw-araw na merong milagro. At hindi tayo mabubuhay dahil lamang sa milagro. We will live by the daily sustenance that comes from the Lord. Kaya, hindi lahat dito naka-experience ng kakaibang milagro. Pero mabubuhay ka kahit na walang milagro. Kasi ang Panginoon hindi mawawala sa buhay mo. Merong daily sustenance ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kahit kailan, hindi niya tayo pinapabayaan. Many times, it's about the constant little things na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay na minsan hindi natin nakikita. But it's always there. It's always there. Kala mo wala kang testimony? But the sustenance of the Lord, it's always there. Laging nandyan ang Panginoon, mga kapatid. Yes, makakakita ka ng empty na sisidlan. Pero mga kapatid, yung tiyan mo hindi empty. Hallelujah, di ba? Never empty. Talagang minsan may makakita ka na medyo parang empty, ganyan. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya tayo kahit kailan pinabayaan. Kailan nagkulang ang Panginoon, di ba't wala, sabi ng ating awitin, mga kapatid. Praise God. Because sometimes, God doesn't move in all the big things, miracle things, mga kapatid, but He is always there. And He is always good.
He is always a provider. He is always a father. Hindi ko na isa-isahin yung kabutihan ng ating Panginoon. But I sum it up to say, He is always a father. Dahil kapag father, mga kapatid, lahat talaga gagawin niya para sa kanyang mga anak. Hallelujah! Praise God, kahit na hindi deserve pero dahil sa pagiging anak at pagiging kanyang ama, ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. There is something that I've written before, mga kapatid. There is bread for all seasons. May pagkain for all seasons. Many times, mga kapatid, we are seeking for testimony, mga blessing, ganyan. Pero sinasabi ng ating Panginoon, there is bread for all seasons. He feeds in the desert. He feeds in the famine. He feeds even with the sinners, yung mga apostles, even with the betrayer. Pinakain ng Panginoon. Hallelujah. Because He is the bread and the life. I'm not going to talk about the physical na bread. But I do believe, mga kapatid, God wants to tell us, mga kapatid, that He is the bread and the life. Ilang beses na tayo, mga kapatid, pinakain ng Panginoon physically. Pero darating at darating tayo, mga kapatid, hallelujah, sa sitwasyon na kailangan mong pumili. Lahat tayo pinakain ng Panginoon physically. Binusog tayo ng Panginoon, gumawa ang Panginoon ng kabutihan sa atin. Kagaya ng 3,000, kagaya ng 5,000. Pero ngayon, hinarap ng Panginoon ang 3,000, ang 5,000 na kanyang mga tagasunod. Ngayon, sabi nila, give us bread! Sabi niya, I am the bread. And I am the life. Wala, kumalikot na sila, ay ikaw? Hindi yan yung gusto ko, yung tinapay yung gusto ko. So, tayo, darating sa sitwasyon, papipiliin ka ng Panginoon. Walang tinapay, walang physical blessing, material blessing. Pero sasabi ng Panginoon, nandito ako. Lord, gusto ko ng blessing! Nandito ako. Lord, yung panalangin ko, yung mansyon na pangarap ko. Nandito ako. Hallelujah. At ilan lang ang natira. Because God was introducing Himself as the bread and the life. But not everyone received this bread. Everyone wanted the bread na ibinahagi niya na nandun sa basket, mga kapatid. But when it comes to the living bread, ang daming tumalikod sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, He is the bread of life. There is a connection to the bread and the life. And we cannot have that life unless we are going to eat that bread. Kaya kung wala ka sa hapagkainan ng ating Panginoon, you're not going to receive life. Lahat tayo dito, alam ko humihinga, may buhay pa kayo. Pero there were times, mga kapatid, we needed life. We needed a fresh breath, a fresh life sa ating buhay. Kasi minsan parang patay tayo spiritually. Pero hindi natin makukuha yung buhay na yun unless, mga kapatid, nandun tayo sa hapagkainan ng ating Panginoon. Unless kakain ka ng bread na yun. Kaya kung absent ka sa kainan, sa panahon na inihahain ang bread of life, you will not have life. May mga panahon, gusto natin, Lord, kakaiba itong nangyayari sa aking buhay, sa aking sarili, para akong tatay spiritually. But the only way for you to have that is not a miracle. You don't need a miracle. You just got to eat the bread of life. And it's always available. The bread of life is always available sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Many times, tumaraan tayo sa mga pagsubok ng buhay, sa mga internal problems sa ating mga sarili. Gusto natin ng intervention ng ating Panginoon. But most of us, what we actually need is to eat the bread of life. Kasi marami sa atin ang hindi kumakain. Many times you are seeking ways to live, but we are forgetting that He is the bread of life. Hallelujah. While we are wishing every day for what we thought would give a successful life, we neglect the bread of life.
Bakit mo kailangan gawin ito? Para ako'y mabuhay. Bakit mo kailangan i-sacrifice yung Sunday mo? Kasi kailangan kong gawin ito para ako ay mabuhay. Pero hindi mo alam what you neglected was the bread of life. Hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang pagtrabahuan. Pero yun ay inihahain ng Panginoon at a very special occasion. That's why, mga kapatid, many times you are ending defeated. We're ending tired. We're ending depleted, drained, because we didn't eat the bread of life. Marami tayo dito sa church. Pero mga kapatid, sino kaya ang tunay na malakas sa atin? Hallelujah. Dahil ang pagsubok ay hindi mawawala sa buhay ng isang Kristiyano. Testing will always be a part of our life to show us who we truly are. Because without trials, mga kapatid, hindi yan Christian life. Because God didn't promise us a life of comfort. But God has promised us, mga kapatid, that we are going to be tested. We're going to be tried. Sasalang tayo sa apoy, mga kapatid. Kaya kung wala kang lakas, hindi ka mananalo, mga kapatid. Many times I ask, Lord, bakit ako nagkakamali muli? Nanalangin naman ako kanina. Pero mga kapatid, sa panalangin, we survive. But without the bread, we don't have the strength to fight. Hallelujah. Maaring matagal, ang daming pagsubok na pagdaanan. Nandito ka pa rin. Thank God, you survive. Pero, the question, did you conquer? Lumalago ka ba? Amen? We don't want to be survivors alone. Sino dito ang gustong nakadialysis? Buhay ka! Ang tagal ng buhay mo! Pero laging may nakasaksak. May nakasaksak. Hindi ko alam kung saan pa nakasaksak sa'yo. Diba? Nakakalungkot pag makita natin mga pasyente. Parang sasabihin, anong sa-isa ng buhay? You're going to question your life. Kasi buhay ka, pero hindi ka makapagtrabaho. Hindi ka makakain ng tama, hindi mo makain yung gusto mo. Oo, buhay ka, pero anong silbi ng buhay natin? Ganun din spiritually, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon to survive. Binibigyan ka ng buhay ng Panginoon dahil may gustong ipakita ang Panginoon sa buhay mo. May gustong pagdalhan ng ating Panginoon sa iyo. Pero kailangan mong lumago para makita mo yung nais ipakita ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan tayong lumago, mga people. Hindi tayo pwedeng hanggang dyan lang. It's not enough. It's not enough. Kaya salamat dito sa mga nandito sa aking harapan. Wala na kayo sa Sunday school. Because they are exposing you to the truth of life. Hallelujah. Hindi kayo mananatiling hanggang coloring, oy. Tapos na kayo doon. Hindi kayo mananatili, hindi kayo mananatili na si teacher lagi ang mananalangin para sa inyo. Amen. We've got to learn how to pray ourselves. We've got to learn how to read the Bible ourselves. Hallelujah. Dahil kayo mismo ay susubukin ng panahon. Are we spiritually nourished or malnourished? Diba alam natin, if you are malnourished, it will attract a lot of sickness, weakness, mga kapatid. Hallelujah. Woo! Praise God. Pero kailangan natin kumain. Even without appetite. Sino na dito ang naranasan na suksukan ng kutsara dahil ayaw kumain? Ako. Hallelujah. Praise God. Dahil kailangan natin kumain. Kailangan natin kumain, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kahit na, diba pag may sakit tayo, minsan walang tangka ng kumain. Pero para ikaw ay lumakas muli, kailangan mong kumain. Kaya ganoon din sa salita ng ating Panginoon. Kailangan mong kumain ng salita ng ating Panginoon. Kahit na ilang beses kang nag-prayer request kapag hindi mo haharapin yung salita ng ating Panginoon, hindi ka lalakas. Wala dito, mga kapatid, ang naggagamot na naggagamot lang. Amen? Kung naggagamot ka at maggagamot ka walang, hindi ka kumakain, mangyayari sa tiyan mo.
lalo ka lang magkakasakit. Masisira ang iyong katawan. Pero kailangan natin ng salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Marami tayong mga supplement na nanggagaling sa iba, mga sa mundo, mga encouragement, motivational, mga activities, ganyan. May mga psychiatrists. Pero mga kapatid, yan parang mga gamot lang. Ang kailangan natin ay salita ng ating Panginoon. Supplement lang yun, pero ito yung pinakakailangan natin. Kaya kahit na ilang seminary ang napuntahan mo lahat ng psychologist sa buhay, there's no going to be a breakthrough in your mind if there is no Word of God in your life. Hallelujah! Praise God! Dahil ito ay mas mataas, mas dakila kaysa anumang pinag-aralan ninyo sa mundo. This is a higher authority in your life. It is higher than your distress. It is higher than your oppression. It is higher than your thoughts. This is the Word of God, and it is a living Word of the Lord. Buhay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ulitin ko, buhay ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya let us treat the Word of God as a living Word. Hallelujah! Dahil buhay ang salita ng ating Panginoon. The bread of life is already amazing by its own, but it's different when it's hot. Sabi nga natin, hot and freshly baked, and we are being fed by Jesus. Iba pag mainit, dahil yung iba matigas na. Diba? Hallelujah! May pandesal na nagiging bato. Sabi ni Satan kay Jesus, Lord, gawin mong tinapay itong bato. Pero sa atin, ginagawang bato yung tinapay. Dahil sa sobrang lamig, naninigas na. Hallelujah. Kaya mas masarap kapag mainit ang salita ng ating Panginoon. Kaya huwag kang tawag dito, maging satisfied sa second hand na sinasabi na salita ng Panginoon. Mas magandang yung ikaw mismo nandoon. Present ka sa mga panahon may nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Iba kaya? Amen. Gusto nyo bumalik tayo sa pandemic, mag-live na lang tayo? Hallelujah. Walang gathering para, sige, relax kayo, hindi kayo malilate. Kasi nandun kayo sa bahay. Hallelujah. Pero di ba? Ang hirap. Ang hirap mag-survive bilang isang Kristiyano kapag wala ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Di ba mga kapatid, sino dito ang nakaranas kumain ng puro rehit? Ang nangyari sa mga tiyan ninyo, mga kapatid, rehit ng isang linggo ang pagkain, lalo na lang pagkatapos may namatay, ang mga piyesta natin dito, mga kapatid, pag mga baboy na tagal-tagal tapos isang tinambak mo doon sa freezer mo, puro rehit yung pagkain mo. Diba, mga kapatid, minsan nagkakaroon ng bacteria. So, kailangan mainit yung ating pagkain. Hallelujah. At iba, mga kapatid, kapag ang Panginoon yung nagpapakain sa atin. Kaya, may mga panahon, gusto kong kausapin ng Panginoon. Akala mo, kailangan mo ay kagalingan, akala mo kailangan mo ay tao na mag-encourage sa'yo. Pero minsan, tinatapik ka lang pala ng Panginoon kasi gusto niya ng alone time sa'yo. Na siya yung mismong kakausap sa'yo. Hallelujah. Praise God. Many times, mga kapatid, hindi ako sinagot ng Panginoon sa aking mga reklamo, panalangin. Hallelujah. Pero mga kapatid, binibigyan niya ako ng salita na nagmumula sa Kanya. At lahat ng salitang ito ay nagagamit ko para maghagi at para lumago. Kahit na ang reklamo ko ay sa tao, pero hindi ako sinasagot ng ating Panginoon. But there is always a feeding na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Hallelujah! Praise God! Because while He feeds you, He smiles at you, ma-JV nyo na lang, haniti ang Panginoon sa iyo habang pinapakain ka niya. Kinakausap ka niya habang pinapakain ka niya. And you speak to Him while He listens. He takes your troubles, He takes your worries, He takes your pain habang pinapakain ka ng ating Panginoon. Instead of feeding your mind with negatives, go to Jesus and be fed by the Lord. Hallelujah. Dahil itong mind natin, it is
very absorbent, mga kapatid. Hallelujah. Na kung ano yung nilalagay mo, magiging yun yung nasa isip natin at yun yung kumukontrol sa ating buong araw, sa ating buong pagkatao, mga kapatid. Kaya kung negative ka na nga, alam mong hindi yan yung kalooban ng Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Lord, pwede ba pakainin mo ako ng iyong mga salita? Buksan mo yung Biblia mo at sabihin mo, Lord, please give me a word. Sabi nga sa isang awitin, we need a word from the Lord, just one word. Hallelujah. Salita lang ng Panginoon, kumikilos, mga kapatid. With the word of God, alam, nakita natin ang mundo ay nalalang. Lahat ng bagay sa mundo ay ginawa ng ating Panginoon with just one word. Ganon kakapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Just one word from the Lord. Hallelujah. Kaya, hindi po kayo lalago dahil sa tao. Lalago kayo kapag merong pangungusap ang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Praise God. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano kadami ang ministry natin, kung hindi mo naranasan kinausap ka ng Panginoon, panahon na upang maghangad ka sa Panginoon, nakausapin ka ng Panginoon. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka kausapin ng ating Panginoon. Kahit hanggang pamamaya sa bahay ninyo, kung hindi ka kausapin ng Panginoon, huwag mong bitawan ang Panginoon. Lord, kausapin mo ako. Hallelujah! Dahil minsan marami tayong naririnig na mali. At tayo mali. Pero kailangan ko, Lord, kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. Dahil kahit na anong sabihin ng Panginoon sa akin, kahit na feeling ko mali ang sinasabi ng Panginoon, but I will trust in the word of the Lord dahil kahit kailan hindi nagkakamali ang salita ng ating Panginoon. Someone spoke to me, mga kapatid, na hindi niya ako kinausap for 2 years, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, ngayon, ako naman ang magsasalita. Dahil pinabayaan kita magsalita dahil alam kong hindi mo tatanggapin. In-unfriend pa ako, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanya, mga kapatid, if I know na hindi ako napupuspos, if I know na hindi maganda yung pumapasok sa aking isipan, if I know na wala ako sa will ng Panginoon at hindi maganda yung mga nararamdaman ko, I'd rather trust someone who hears from the Lord than myself. Amen. Alam mo na nga na negative yung isipan mo, pero ikaw pa pakikinggan mo yung sarili mo. I'm gonna trust someone. I'm going to need someone to speak words to my life. Kaya minsan, katsat ako ng 5, 10 tao. I just need the word from the Lord. Hindi pastor yung kinakausap. Kahit mga ibang mga yung sa labas. Minsan mga sabi ko, kanta ka. Sabi ko, because I wanted something from the Lord. Hallelujah, praise God. Ano yung mga devotion mo ngayon? Because ito lang ang pakikinggan ko ngayon. Ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. And many times, mga kapatid, we're also seeking comfort. Pero mga kapatid, ang comfort, hindi ka lalago sa comfort. Amen? It gives a temporary relief. Pero mga kapatid, hindi ka lalago. Hallelujah. Kung maaari lang, takasan ko yung mga responsibilidad ko. Takasan ko yung mga tao. Kaya alam ko, mga kapatid, there will be a temporary relief outside. Pero alam ko, yung tinakasan ko ngayon, masusumpangan ko ulit yung Diyos. Kapag tumakas tayo. Dahil, mga kapatid, inilagay tayo ng Panginoon dito for a specific reason. At gusto ng Panginoon na tayo ay lumago. Hallelujah, praise God. Gusto ng Panginoon na tayo ay lumago, mga kapatid. Praise God. Instead of kung ano-anong iniisip mo, lumapit ka sa Panginoon. Sabi, Lord, kausapin mo nga ako. I need a word from you. Hallelujah. And it's the thing, mga kapatid, that kept me, mga kapatid, in where I am today. Kaya kahit na maraming panghihina, pero ito yung nagiging kalakasan ko. Hallelujah. Praise God. At napakaganda kapag ito yung naging kalakasan mo. Hindi ka magmamayabang. Hindi ka magmamayabang dahil alam mo, kapag yung Espiritu ng Panginoon umalis sa iyo sa isang iglap lang, wala lahat ng kalakasan mo. Hallelujah! Pero nakatayo tayo dahil dito sa salita ng ating Panginoon. And there's also comfort in the Word of God.
Kapag alam mo ang Panginoon yung nangusap sa'yo, kahit na kinakabahan ka, kahit na feeling mo yung mga tao nakatingin lagi sa'yo, ihuhusgahan nila yung spelling at grammar mo. Hallelujah. Pero alam mo, may backer ka. Kasi alam mo, kinakausap ka ng Panginoon. Ano pa ba ang kakailanganin mo na confidence? Diyos yung kasama mo. And Jesus is all that we need. Whether yan ay pagtayo sa likuran ng pulpito, or gagawa ng isang desisyon, or makikipag-usap sa isang tao, ang Panginoon ang kailangan natin sa ating mga buhay. Hallelujah. David, I remember David, when he was running, mga kapatid, mula kay Saul. Grabing pagsubok yun. Dinevote niya, iniwan niya yung kanyang trabaho bilang shepherd boy para maging musician sa isang hari na papatay sa kanya. At nakita natin, mga kapatid, his respect kay King Saul. Tumatakbo siya, tinakbuhan niya si King Saul. At dumating yung panahon, gutom na gutom si David. Saan siya tumakbo? Saan siya tumakbo? Hindi ko alam. Tumakbo siya sa tent. Sa tabernacle, mga kapatid. At naroon, kinakain siya ng sugar. Hallelujah. Kaya kapag may negatibo ka, nararamdaman, dapat alam mo kung saan ka kakain. Huwag ka kung sino-sino maghanap ng advice. Huwag ka dun sa mga tao na magsasabing, sige, ilaban mo! Para manamot ah. Huwag doon! Huwag doon, ex yun. Tumakbo ka sa tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat mga kapatid. May mga kapatid tayo sinusubok. Alam nila kung kanino sila tumatakbo. Tumatakbo sila sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Dahil sa templo ng ating Panginoon, there's always satisfaction. There is always a word for you, mga kapatid. Yung sinasabi ko, mga kapatid, na gustong sabihin natin ng Panginoon, there is a bread for all season. Kapag na-broken ka, there is a bread for you. Kapag nasaktan ka, there is a bread for you. Kapag nabigo ka, kapag tinalikuran ka, there is a bread for you. Kapag binitray ka, there is a bread for you. Kapag ito ang binasa mo, walang side effect. Magmamahal ka pa rin ng puro kahit na nasaktan ka. Oh! Hallelujah! Praise God! Walang bitterness kasi ito yung kinain mo. Hallelujah! Praise God! Huwag na ako magkwento. Praise God! Hallelujah! Dahil it's the love of God, mga kapatid, that's going to keep us, mga kapatid, sa ministry. Gusto mo maging maglingkod ng tao, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, do you want to be great in the kingdom of God? Sabi niya, don't learn to be the servant of all. Ay, hindi madaling maging servant of all. Hallelujah. Servant in the palace, a Lord. Dapat doon, kadati ko, at least nabintas, tapos no, kasaktay sa anak at ko, hindi nakalidyas. Kaunuhan nga, bimandot ti ko, hanggang din nakasandal ya. Praise God. Pero sabi ng Panginoon, learn to be the servant of all. Hallelujah. At hindi ka magtatagal kung maubusan ka ng pag-ibig. At ang pag-ibig ng tao, nauubos yan. Kung naubos ka, ano gagawin mo? Eat. 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 The bread of life. Pakita ng Panginoon sa'yo kung gaano kanyang minahal, ay posibleng di ka rin magmamahal. Papaalala ng Panginoon sa'yo kung sino ka dati. Nung nakalimutan mong sumay. Kasi kapag minsan, pag tayo nasaktan, nakala naman natin kung sino tayo na walang ginawang kasalanan. But when we come to the presence of the Lord, grabe yung kasal ng Lord, at sinabay ng Panginoon, ikaw ay minahal ko kahit na nung ikaw ay makasalanan pa lamang. Ay, magmamahal din pala ako. Hallelujah! Dahil yun ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Hallelujah!
Kaya huwag kang tatakbo sa Facebook. Maraming maling sinishare ang mga kabataan ngayon dahil lamang sila nasaktan. Hallelujah. Hindi po yun ang galing sa Bible. Try everything with the Word of God. It's got to be the Word of God. Kahit nagaano yung kaganda sa pakiramdam, kapag hindi nanggagaling sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito lamang tayo mananatili. Let us not be malnourished, mga kapatid. Kapag nagkasakit yung kaluluwa mo dahil ikaw ay nasaktan, kapag nagkasakit yung kaluluwa mo, mga kapatid, dahil ikaw ay sinumbok ng panahon, kahit na wala kang gana, pilitin mong kumain, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka lahalago, walang makakatulong sa'yo hanggat hindi mo babasahin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Marami tayong nakikita na kaguluhan sa mundong ito. Ang tanging sagot ay nasa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Let us be nourished. Let us be fed by the Lord. Alam natin sa ating mga sarili, kapag wala ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, ay kakaibang Kristiyano ka talaga. Hindi maipinta kung Kristiyano ba o hindi. Hallelujah! Dahil madali tayong magalit. Madali tayong mainis, mga kapatid. Hallelujah, kung wala yung salita ng ating Panginoon. Dahil iba talaga, di ba? Pag ikaw, kung gutom na gutom ka. Hallelujah, praise God. Kailangan maging nourished tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil hindi natin kakayanin ang anumang pagsubok ng mundo kung wala ang salita ng ating Panginoon buhay. Praise God. Hallelujah. Lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo kailangan natin lumago. Maging ako, I don't want to stay here, mga kapatid. There were times na parang gusto, Lord, sige, buhos mo na lahat ng pagsubok. Pero, syempre, ayaw mong sabihin. Sinasabi ko lang kasi parang sa mga panahon na sinusubok ako, doon lumalabas, mga kapatid, yung paglilinis ng Panginoon sa aking buhay. Doon mas naging genuine, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil dinudurog ng Panginoon yung natitirang pride sa ating mga buhay. Kasi, ikaw na magsusubok, ikaw pa may kasalanan. At magsusubok, Lord, ang kayo may kasalanan. Tapos i-renew ka ng Panginoon, naman ng Lord. Pero mga kapatid, habang natututo ka doon, gumaganda yung espiritu mo. Gumaganda yung nakikita ng tao sa buhay mo. Hallelujah. Diba? Kaya yun ay lahat talaga ay may purpose sa ating mga buhay. Kaya everything, mga kapatid, hayaan natin, mga kapatid, i-humble tayo ng Panginoon. Alam ko meron pang natitira sa akin. Nararamdaman ko meron sa. Pero, hallelujah, it's gonna take some trials. It's going to take some pagbabasag. Mahirap tanggalin yung malaki, mga kapatid. Kaya minsan kailangan basagin para pakunti-kunti, mga kapatid, ay maalis at maging pure tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ko nga, mga kapatid, si Panginoon pa rin yung lagi nating kausap. Dahil magkakaroon talaga tayo ng negatibong pag-iisip, hindi may iwasan yan. Pero sabihin mo sa Panginoon, at take time to speak to the Lord. At hayaan mo na meron siyang pangungusap sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, Psalm 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kahit na may pagsubok sa buhay, merong inihahanda ang Panginoon. Lord, bakit table ang inihanda mo? Hindi espada, hindi bomba. Diba? In the presence of my enemies, pagkain yung bibigyan ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Kakaiba talaga mag-isip ang Panginoon. Pero mga kapatid, kung sinabi ng Panginoon ay kumain ka, kumain ka! Imbis na magdabog-dabog ka dyan, kumain ka at mag-rejoice ka. At dito natin makikita, mga kapatid, yung kakaiba na ginagawa ng Panginoon sa atin, na even in the presence of our enemies, pwede tayong mag-fiesta. Amen? Kasi minsan pag may enemies, tayo nakasimangot lahat, ang hirap magpuri sa ating Panginoon. Pero if we learn to feast at the table of the Lord, in the presence of our enemies, makakapagpuri ka sa Panginoon.
mag-e-enjoy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Meron kang persecutor dyan, sa pamilya mo, sa labas ng mga kapitbahay mo. But because nakikita mo yung table na inihahanda ng Panginoon for you in the presence of your enemies, ay, hallelujah, bayaan mo sila. Mag-rejoice tayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Because some battles doesn't need to be fought. Some battles are already over in the Lord. God is teaching you, hallelujah, na iwanan mo yung kabigatan mo sa Panginoon at kainin mo yung kanyang salita. Hallelujah, imbis na isipin mo kung paano ka gumanti, ay kainin mo yung salita ng Panginoon and let the Lord take over your battles. Kaya minsan, ubos tayo, kasi hindi na nga tayo kumain, lumaban pa tayo, talo pa tayo. Pero mga kapatid, actually ang salita ng Panginoon na ito ay napakaganda. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon, ibigay mo yung laban mo sa akin, kainin mo ang aking mga salita. Feast on my word! So that you will have that joy. Because mahaba pa ang iyong lalakarin, Sister Flora. Akala mo lang yan, na short na. Mahaba pa. Hallelujah. Sa bawat isa natin, kailangan natin ang kalakasan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Luke chapter 14 verse 15. When one of those who were reclining at the temple with him heard, he said to him, "Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God." Gusto mo maging blessed? Kumain ka ng salita ng ating Panginoon. Instead of just praying for blessing, Lord, I want blessing. Awan mo, Lord, blessing. Awan mo, Lord, blessing. Kumain ka kaya ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo, pag kinain niyo yung salita ng Panginoon, mabubuksan yung mga mata niya at makikita niyo hindi niyo nakikita. Amen. Dahil marami ka mga blessing na hindi mo nakikita. Sa kakareklamo natin. Dahil sa isip natin. Pero mga kapatid, kapag mabusot tayo ng salita ng ating Panginoon, thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Makikita mo kung ano yung hindi mo nakikita. Ang dami-daming pagpapala, kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo nakikita dahil gutom ka. Wala kang salita ng ating Panginoon. If only you get to read the Word of God, ipakita ng Panginoon how much you are loved, how much you are blessed, how much you are a royalty and chosen by the Lord, mga kapatid. Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. Revelation chapter 19 verse 9, then he said to me, "Right, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb." Yan, sabi ko, ang daming pagbibigay ng Panginoon, gustong magpakain ng Panginoon. But I do believe, hindi lang ito literal na pagkain ng ginuha yan ng ngipin natin. Speaking of ngipin, ubos na yung ngipin natin. Padayan. Hallelujah. Praise God. But this food na inihahanda ng ating Panginoon, I believe, it's the word of the Lord. Dahil matatapos ang buhay na ito, mawawala itong laman. Ang kakain na lang yung ating kaluluwa. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kaya ito yung kailangan palakasin natin, mga kapatid. Job chapter 36 verse 16 NLT, sabi niya dito, ganda nito, God is leading you away from danger, Job, to a place free from distress. He is setting your table with the best food. Even sa panahon ni Job, na siya ay sinubok ng buhay. Sabi ng Panginoon, Job, may inihahanda ang Panginoon sa'yo. It's a table. At may inihahanda siyang pagkain para sa'yo. Hallelujah. May mga panahon, gusto natin, Lord, ipagtanggol mo nga ako, Lord. Tama? Hindi. Hallelujah. May mga panahon na iba yung gusto natin. Pero minsan na sinasabi ng Panginoon, kain ka muna. Kain ka muna. Dahil minsan, di ba, pag mali yung paggutom ka, minsan hindi mo nagagawa ng tama yung ginagawa mo pag nanginginig yung katawan mo. Praise God. Kaya minsan, kumain ka muna. Bago ka magdesisyon, kain ka muna. Bago mo sabihin,
na wala nang nagmamahal sa'yo, kumain ka muna. Bago mo sabihin na, Lord, ayoko na maglingkod sa'yo, kumain ka muna. Bago mo sabihin na, ayoko na sa ministry, kumain ka muna. And let's see what the Lord will tell you. Hallelujah. Praise God. And I do believe, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Hallelujah. Isaiah chapter 25 verse 6 NIV, sabi nito, on this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet of aged wine, the best of meats, and the finest of wines. Woo! Hallelujah. Alam ko, lahat tayo dito, nakikita ko sa mga pagmumukha ninyo, mga kapatid. Marami tayo mga pinagdaraanan sa buhay. May mga iba sa atin na mapagod na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero may inihanda ang Panginoon sa inyo. Kumain ka. Kumain ka, aking anak. Kumain ka. Hallelujah. Dahil ito yung kailangan mo. Hallelujah. Si Elijah, hallelujah. Sabi ko nga, sa panahon niya, nung pagod na siya, walang chariot. Walang magtatanggol sa kanya. Walang angel. Walang fire. Wala. Parang iniwan siya. Pero sabi ng Panginoon, kumain ka. And then, anong pagkatapos ginawa ng Panginoon? Nakipag-usap siya kay Elijah. At yun ang kailangan ni Elijah. Hindi fire, hindi thunder, hindi miracle. Just the word of the Lord is more than enough to sustain you, to bless you, to make you successful, to heal you, to wash away your sins, to wash away your doubts, to wash away your worries, to wash away your anxieties, to wash everything away. The word of the Lord is more than enough. It is sufficient sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging ignorante sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga people, magsimula tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kailangan lumago tayo sa salita ng ating Panginoon. Huwag natin hayaan mabakante ang ating mga puso ng salita ng ating Panginoon. Dahil dito tayo nabubuhay. Dito tayo nabubuhay. We will not live, we will not die if you have the Word of God in your life. Many of the disciples of the Lord, wala silang pagkain na dala-dala, wala silang pera na dala-dala, pero dala-dala nila ang buhay na salita ng ating Panginoon. Kumakain sila, nabubuhay sila, naliligtas sila sa mga kulungan. They are delivered by the Lord dahil buhay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Nagbabago ang ating mundo. Yung mga inaasahan natin, hindi nag-aasahan. Pero ang salita ng ating Panginoon, hanggang ngayon, maaasahan mo ang salita ng ating Panginoon. Minsan, hindi nyo feel ang Word of God. Minsan, hindi ko feel ang Word of God. But I choose to believe the Word of God. Kahit na hindi ko feel ang Word of God. Because the Word of God will prove it to you, mga kapatid. Ang emosyon mo, pabago-bago. Pero ang salita ng Panginoon, kahit mga kapatid, hindi mo feel, if you hold on to the Word of God, habang hawak-hawak mo ang salita ng ating Panginoon, it will fulfill its word in your life according to the will of God. Hallelujah. Praise God. Kaya nga nakikita natin ang mga sacrifices, ang mga discouragements ng mga Bible characters natin. But no matter what, they held on to the Word of God. Hallelujah. Praise God. Na closing sa prodigal son, mga kapatid, kita natin, lumayas siya dahil ang gusto niya kayamanan. Nakuha niya lahat. Nakuha niya lahat. Pero anong nangyari? Nawala ang lahat. At kailan niya na-realize na hindi na siya masaya sa kanyang buhay. Nung ang kinakain niya ay pagkain na ng baboy. Ang namiss niya. Kahit siguro, kung siguro nawala yung makayamanan niya, pero kumakain pa rin siya ng tama, baka hindi pa siya babalik. Pero nung pati baboy, kinaiingitan na niya, pati baboy, kaiingitan mo na. Hallelujah, doon niya na-realize. Ano ba itong pinili kong buhay? Kaya sabi niya, babalik ako. At nung bumalik siya sa kanyang ama, anong ginawa ng kanyang ama? Pinaghanda ng pagkain. Dahil alam niyang gutom na gutom siya. Hindi siya nakakain.
Sa panahon, mga kapatid, feeling natin nalalayo tayo sa ating Panginoon. Ang gagawin ng Panginoon sa atin, hindi ka bibigyan ng pera. Ang ibibigay niya sa iyo, Kanyang salita. Kapag feeling mo nalalayo ka sa Panginoon, ito ang hanapin mo. Huwag kang maghanap ng iba muna. Ito muna. Ito muna para hindi ka malikaw. Kasi minsan, baka may magpakitang pera sa iyo dahil sa sobrang desperado ka na at wala ka na rin sa kalooban ng Panginoon. Kinuha mo, pero hindi pala yun yung galing sa Panginoon. Kaya ito muna. Ito muna. Magpalakas muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan ko ng worshipers dito. Kailangan ko ng mga mananalangin dito. Kailangan ko ng mga magtuturo dito. At minsan wala tayong nakikita dahil lahat tayo nanghihina. Kaya lahat tayo, please, kumain tayo ng salita ng ating Panginoon. I'm going to need you to work for the Lord. I'm going to need you. This church is going to need you. This world is going to need you. Minsan na hindi ko magagawa, kayo yung makakagawa. Kaya magpakalakas kayo, mga kapatid. Magpakalakas tayo sa salita ng ating Panginoon. This church is not blessed because of the material blessings, but this church will be blessed because of doing the will of God. Gutom na gutom ang Panginoon, mga kapatid, na mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. Ano ang sabi ng ating Panginoon nung siya ay naghanap ng pagkain? Ang mga disipulo umalis at naghanap ng pagkain. Pero nung merong kaluluwa, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon, at sinabi ng bumalik mga disipulo may dalang pagkain, sabi ng Panginoon, busog na ako. Busog na ako. Dahil ang hinahanap ng ating Ama ay ang ating gawin ang kanyang kalooban. Doon mabubusog ang ating Panginoon. Hindi na kailangan yung pera mo. Hindi na kailangan yung material na bagay na iaalin mo sa kanya. Kailangan niya, ang gusto niya, gawin mo ang kalooban ng ating Panginoon. At hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon kapag mahina tayo. Kailangan magpakalakas tayo sa salita ng ating Panginoon. Kailangan punong-puno yung isipan natin ng salita ng ating Panginoon na kahit na ano yung ating mapakinggan sa labas, kahit na ano yung ating maramdaman, mananaig ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! That will cover every thought in our mind, every feeling, mga kapatid. Ito yung magbibigay ng direksyon sa ating mga kamay. Ito yung magbibigay ng direksyon sa ating mga paa. Ito yung magdidikta sa ating mga puso. Huwag mong hayaan yung pakiramdam mo ang magdikta sa'yo. Huwag mong hayaan yung mundo ang magdikta sa'yo. Hayaan mo ang salita ng ating Panginoon ang magdikta how you are going to live your life. Because that's the only way, hallelujah, upang ating, hallelujah, makamtan at magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Nagsabi, mga kapatid, ng elder, mga kapatid, sabi niya, nagselos siya. Bakit siya? Pinaghanda mo noon. Pero sabi ng Panginoon, ng kanyang Ama, ang lahat ng iyo, ang lahat ng nasa atin ay iyo. Hallelujah. Kaya kapag, if you have the Lord, if you're eating the bread of life, everything that you need, ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Madaling pagpalain ang isang taong punong-puno ng salita ng ating Panginoon. Ginto ito. Ginto ito. Ginto ito. Ginto ito, mga kapatid. Huwag mong maliitin yung Bible mo, mga kapatid. Huwag mong maliitin yung tinatanggap mo na salita ng ating Panginoon. Huwag mong magtinginan na lugi ka kapag pupunta ka sa iglesia at gawain ng ating Panginoon. Mayaman ka, mga kapatid, kapag nakuha mo yung inihanda ng Panginoon sa iyo. Hindi tao ang naghahanda para sa iyo. Ang Panginoon ang naghahanda para sa iyo, mga kapatid. Maski mga anghel nakatingin sa iyo dahil may iniabot ang Ama sa langit mula sa kanyang mga palad sa mga tao. Hallelujah! Praise God! Tayo lumapit, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Let's come to the presence of the Lord. Tanggapin mo, tumanggap ka sa Panginoon. Every time you come to the church, Lord, please bless me with your word. Lord, hallelujah! Hallelujah! Praise God! Sige, mga kapatid, maghangad ka sa ating Panginoon. Lord, pwede mo ba akong kausapin sa oras na ito? Hindi ko alam kung anong susunod ko na gagawin. But Lord, pwede mo ba akong kausapin, Panginoon? Just one word from the Lord. It can remove fears. It can remove doubts. I need a word from the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.